Aba, ang mura na lang nga. Property daw sa US ni dating Speaker Martin Romualdez, 58 pesos na lang or $1 na lang daw. Aba, ba't ang mura? O ito sa balita, Romualdez inilipat ang 130 million pesos US property kapalit ng 58 pesos or $1. Uy, bakit kaya? Bakit lang nagmura para lang mailipat kung kanino ba yan? Ilipat niya. O ito, alamin po natin kung bakit nagkaganyan. Ang talino talaga. Sa isang kahinahinala at maaring ituring umano na fraudulent conveyance ayon sa ilang US lawyers, lumabas na inilipat na ex-speaker Martin Romualdez ang kanyang 130.5 million pesos or $2.21 million ari-arian sa Dover, Massachusetts sa kumpanyang konektado umano sa kanyang fraternity brad sa halagang 58 pesos o $1 lamang. Bakit? Bakit gumawa siya ng ganyang hakbang? Anong meron? Ang property ay pag-aari ni Romualdez mula noong 1988. Nang bilhin niya ito sa halagang $650,000, sa ngayon tinatayang nasa $2.24 million na ang halaga ng estate na may lawak na 2.5 hektarya at matatagpuan sa pinakamayamang bayan sa Massachusetts. Basa na all talaga. Ayon sa investigative report ng Rappler, na ilipat ang pagmamay-ari noong June 29, 2025 sa kumpanyang AMI, ilang buwan bago pumutok ang mga isyu ng korupsyon sa flood control projects at bago ang SONA ng Pangulo. Ipinaliwanag ni Romualdez sa kanyang pahayag noong October 21 na, ito ang paliwanag niya. Arrangement was made solely for property management purposes. Ginawa ang kasunduan para lamang sa layunin na pamamahala ng ari-arian. Dagdag pa niya, walang pagtatago o paglabag sa batas sa naturang transaksyon at matagal raw nakadeklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth or SALN ang nasabing property. Bagamat legal ang paggamit ng ganitong transaksyon, itinuring na ang US-based lawyers na fraudulent conveyance kung ito'y ginamit para itago ang mga ari-arian sa mga posibleng nagsasampa ng kaso o naghahabol ng utang. O akalain mo ba naman, paano malaman na malaking halaga pala yung ari-arian mo yan, naging 58 petot na lang. Lumabas din sa dokumento na ang AMI ay pinamumunuan ni Andrew Casino, isang direktor umano ng Benguet Corporation, kumpanyang pagmamay-ari ng pamilya Romualdez at frat brother umano ni Martin sa Upsilon Sigma Pi. Ay, galing nang naisip nila, no? Alam na kung ano po yung pinagagawa nila. Pag hinahanap mo yung ari-arian na, ganito, magkano yung ari-arian niya? Ganito ba siya kayaman? Gaano siya kayaman? Kasi siyempre yung taong bayan, pag nakita yung isang politiko na ganun kalaki yung kayamanan, ay talagang tataas bigla yung kilay nila. Baka naman hindi lang si Speaker Martin Romualdez ang gumagawa ng ganito. Sabi ni Arlie Balona, tingnan yung mga politiko sa atin kung gaano sila kayaman para bumili ng ari-arian sa ibang bansa. Hindi siguro naghihirap ang Pilipinas kung ang mga politiko sa atin ay mga tapat at hindi magnanakaw. Ay dumadami kasi ngayon ang mga buhaya. Kaya talagang sila yung busog. Sila yung mayaman ngayon. Sabi ni Bob Collins, napakatalino. Sana ginamit ang talinong ito para sa kabutihan. Ang galing nga nang naisip nila, no? Sabi ni Royal Spirit, labas mga troll, ipagtanggol nyo pinsan ni BBM. Mukhang tahimik sila ngayon, Napapansin ko talaga. Yung tagapagtanggol ni Tamba, tahimik ngayon, May mga sikat na vlogger nga na tameme ngayon, Di ba? May isa pang sikat na vlogger din na nagtitinda ng gold yun, mukhang tahimik ngayon siya. Parang hindi na nagre-react, nagpo-promote kay Tamba. Bakit nga ba? Hanggang dito na lang. Thank you.